Jasmine? Siya ba yung tendera ng taho na pinilit makipagsabayan sa mga profesional? Tawa pa ni Dr. Clarice habang nakataas ang kilay. I mean, come on. She's street level, not hospital level. Hindi makatingin si Ralph. Sa loob-loob niya, minahal niya si Jasmine noon. Pero, anong silbi ng nakaraan? Kung ang kasalukuyan niya ay may diploma titulo. Ngunit nang bumukas ang pinto ng conference hall at sabay-sabay yumuko ang mga kilalang doktor bilang pagbati kay Jasmine, natigilan ng lahat. Wait, why are they bowing to her? Napakapit si Ralph sa upuan. At sa mismong podium, ngumiti si Jasmine at bumulong. Let's begin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Taho! Mainit na taho! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Jasmine sa mga eskinita ng barangay San Rafael. Bawat umaga ay pareho. Mainit ang simoy, mabigat ang kariton. Pero may ngiti sa kanyang labi. Kasi habang tinutulak niya ang kariton ng taho, kasabay din niyang tinutulak ang pangarap nila ng kanyang nobyo. Good morning, Ate Jasmine. Bati ng mga batang naglalaro sa bangketa. Good morning, mga suki kong cute. Sagot niya. Sabay abot ng libreng kutsarita ng taho sa isang batang walang dala. Pagkatapos ng ilang oras ang pagtitinda, dali-dali siyang bumalik sa inupahang kwarto. Binilang niya ang kinita. Isang munting papel na laging basa ng pawis at pagod. Ngunit kahit piso lang ang sobra, nagingitian pa rin ang kanyang mga mata. Makakabayad na ako sa tuition ni Ralph. Bulog niya sa sarili, sabay halik sa sobre. Sa gabing yon, nilakad niyang ilang kanto para dalhan ng hapunan ng nobyo. Isang supot ng lutong adobo. Isang simpleng cake mula sa bakery at ang paborito nitong taho, mainit pa. Pagdating niya sa boarding house, inabutan niya si Ralph na nakayuko sa mga notes nito. Halos mamula ang mga mata sa puyat. Love, malambing ang bate habang inilapag ang mga dala. Kumain ka muna. Ayan o, paborito mong taho. Napangiti si Ralph. At sa pagtingin niya kay Jasmine para bang nawala ang lahat ng pagod. Bakit ang bait-bait mo sa akin, ha? Biro nito habang tinutukso siya. Kasi, tumikim si Jasmine, sabay upo sa gilid ng kaba. Sabi mo 'di ba magiging doktor ka balang araw? Gusto ko, kasama mo pa rin ako pag nangyari yon. Umiling si Ralph, tumayo at hinila si Jasmine papalapit. Hindi lang ikaw ang kasama ko. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan kung bakit ko to ginagawa, Jas. At doon, sa gitna ng amoy ng taho at adobo, magkadikit ang noon nila. Walang pera, walang luho, pero puno ng pagmamahal. Kinabukasan, habang nagbebenta si Jasmine sa may harap ng university, pinagmamasdan niya ang estudyanteng papasok. Lahat nakaputi, malinis, at mukhang walang iniintinding bayarin. Tumigil siya sa isang tabi at naghintay. Hindi nagtagal, dumating si Ralph. Nakaputing uniforme. May dalang mabigat na backpack at mga libro. Uy! Sigaw ni Jasmine, sabay abot ng supot. Breakfast mo. Taho, syempre. Ala Jas, hindi mo na naman siningil. Reklamo ni Ralph habang pinagmamasa ng baso ng taho. Bakit pa kita sisingilin? Di ako rin ang kakain yan mamaya kung hindi mo uubusin. Natatawang sagot ni Jasmine. Hinila siya ni Ralph palayo sa kariton at sa likod ng poste, dinuhot nito mula sa bulsa ang isang maliit na kwentas. Anong meron? Tanong ni Jasmine, gulat. Wala lang, sagot ni Ralph habang isinasabit ang kwentas sa liig ni Jasmine. Para maalala mong kahit gaano tayo kahirap ngayon, pag naging doktor na ako, ikaw ang una kong pasasalamatan.
Niyakap siya ni Jasmine ng mahigpit. Para bang kahit ilang taon pang hintayin, basta't magkasama sila, kakayanin ng lahat. Sa isang simpleng hapunan sa labas ng karinderya, habang pareho silang pawisan at pagod, pinag-uusapan nila ang mga plano sa buhay. Kapag may clinic na ako, ani Ralph, gagawa ko ng special corner para sa mga vendor. Libre check-up, libre gamot, kasi hindi naman lahat may pambayad sa ospital. Ang bait mo naman, sagot ni Jasmine habang sinusubo ang kanin. Hindi, natuto lang ako sa'yo. Ikaw ang nagturo sa akin ng sakripisyo. Biglang napaluha si Jasmine, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa tuwa. Ilang babae ang may nobyong tulad ni Ralph. May pangarap, may puso. Hindi ako magsasawang pagtitinda ng taho, ani Jasmine. Kahit mahabang buhay pa, basta alam kong isang araw, makikita ka sa entablado, nakaputing toga at masaya. Sa mga sumunod na buwan, hindi tumigil si Jasmine sa pagtatrabaho. Gumising siya ng alas 5. Bumili ng arnibal, sago at taho kay Mang Berting. Nakaaprobado na rin siya bilang suki sa palengke. Kilala na siya bilang taho girl ng may boyfriend na future doctor. Sa gabi, tinutulungan niyang aralin si Ralph. Ang hirap nito, Jas. Reklamo ng binata. Teka, try natin i-memorize ang sabay. Suhestyon ni Jasmine. Sabay bigkas ang mga Latin terms na kahit siya hindi maintindihan. Pinagtawanan lang nila pero masaya. Sila lang, sapat na. Isang gabi habang naliligo si Jasmine, napansin niyang wala na sa tokador ang isang lumang kahon, ang kinalalagyan ng singsing ng kanyang yumaong ina. Hawak niya ang tuwalya, basang buhok, nanginginig ang mga daliri. Bakit ko biglang naalala yun? Hindi pa niya alam, pero sa mga susunod na araw, gagawin niya ang isang sakripisyong lalampas pa sa lahat ng naibigay niya kay Ralph. Mainit na naman ang araw sa Maynila, pero mas mainit ang tensyon sa dibdib ni Jasmine habang hawak ang sobre ng tuition fee notice ni Ralph. 28,000 na nakasulat sa bandang itaas. Due this Friday. Sabi sa bold na pulang letra. Tumigil si Jasmine. Sa ilalim ng punong mangga, malapit sa palengke. Nilapag niya ang basket ng taho sa gilid at naupo sa bangketa. Hawak-hawak ang papel habang pilit iniisip kung saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga. Binilang niya ang kinita sa loob ng linggo. Halos 3,500 lang. Ilang bote pa ng arnibal at sagong kailangan niyang ibenta para makabuo ng kulang na 25,000. Napapikit siya, huminga ng malalim, at sa isang iglap, bumalik sa kanyang ala-alang kahon na nasa ilalim ng lumang aparador sa kanilang inuupahang kwarto. Isang maliit na kahon, may ukit na bulaklak sa kahoy, at sa loob nito, ang tanging ala-ala ng kanyang yumaong ina, ang lumang wedding ring, na iniabot sa kanya nito bago ito mamaalam sa ospital. Huwag mong ibebenta ito, anak. Ala-ala yan ang pagmamahalan namin ng tatay mo. Suotin mo kapag ikakasal ka na rin. Pigil ang luha ni Jasmine habang bumalik sa boarding house. Dahan-dahang binuksan ang kahon. Kumikinang pa rin ang singsing kahit kupas na ang ginto. Tinitigan niya ito ng matagal. Halos kinakausap. Patawad po, Mama. Pangarap ni Ralph ito. Pag naging doktor siya, mabibili ko ulit ito. Mas maganda pa. Kinabukasan, maagang nagtungo si Jasmine sa Ongpin. Nakipag-usap siya sa isang matandang alahero. Kulang-kulang 20,000 ang bigay ko dyan, iya. Hindi na bago ang ginto at manipis na. Okay na po, kuya, kahit yan lang. Mahina niyang sagot. Pilit ang ngiti. Tinanggap niya ang perang parang may kasamang tinik sa lalamunan. Pag-uwi niya, bitbit ang sobre ng pera at 2 plastik ng pagkain para kay Ralph. Nasa gilid ng kama ang nobyo. Tila abala sa pagbabasa ng libro. Love, bungad ni Jasmine.
Bayad na yung tuition mo. Napatingin si Ralph. Ngumiti. Grabe ka talaga, Jazz. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran lahat ng utang na loob ko sa'yo. Ngumiti lamang si Jasmine. Hindi niya na binanggit ang singsing. Hindi niya na binanggit ang luha habang iniaabot iyon sa kamay ng alahero. Para sa kanya, sapat nang makita ang ngiti ni Ralph at marinig ang tinig nitong puno ng pag-asa. Balang araw, bulong niya sa sarili habang nakasandal sa balikat ni Ralph. Mababalik din yun. Lahat, mababalik. Sa mga sumunod na linggo, lalo pang nagsikap si Jasmine. Hindi lang tuwing umaga siya nagtitinda ng taho, pati sa gabi. Nagbebenta na rin siya ng fishball at kakanin sa tapat ng simbahan. Jazz, nagpapakapagod ka masyado, sabi ng kaibigan niyang si Iya, kapwa vendor. Hindi ka naman napapagod magmahal? Napangiti naman si Jasmine. Ang totoo, pagod na pagod. Pero hindi ako susuko hanggat hindi natutupad ang pangarap niya. Yung pangarap mo. Tahimik si Jasmine, tumingala sa langit. Siya ang pangarap ko. Isang araw habang naghuhugas ng lalagyan ng taho sa likod ng bahay, napadaan si Ralph galing sa library. Bitbit ito ang isang flower na gawa sa papel. Oh, anong meron? Tanong ni Jasmine na tuwang-tuwa. Gawa ko sa activity namin sa psychology, sagot ni Ralph. Sabi kasi ng prof namin, minsan, hindi lang dapat logic ang gamiting panggamot sa tao. Kailangan din ng damdamin. Wow naman, galing ng doktor ko. Biro ni Jasmine. Para sa'yo yan, kasi ikaw ang dahilan kung bakit ko gustong gumaling ang mga tao. Kasi, alam kong may kagaya mo na araw-araw nagsasakripisyo. Naluha na naman si Jasmine. Hinalikan ng papel na bulaklak at niyakap si Ralph. Wala siyang sinabi. Wala siyang isinumbat. Hindi niya kailanman binanggit ang singsing. Lumipas ang mga linggo, naging abala si Ralph sa mga practicum at volunteer programs ng ospital. Si Jasmine naman lalong nagsumikap. Tuwing gabi, bago matulog, kinakausap niyang larawan ng kanyang ina na nasa isang lumang frame. Mama, sorry kung hindi ko natupad ang bilin mo. Pero alam kong masaya ka para sa akin. Sa wakas, may mararating na yung lalaking mahal ko. Sa isang simpleng petsa nila sa ilalim ng puno sa luneta, habang may dalang tapsilog si Jasmine, biglang napatingin si Ralph sa kanya. Jazz, pag naging doktor ako, itutuloy ko ang plano natin. Clinic natin. Tayo magiging magpartner. Tumango si Jazz. Hindi niya alam kung ang sinasabi ay totoo o bunga lang ng kabataan. Pero, pinaniniwalaan niya. Pag-uwi niya, dumaan siya sa kariton at niyakap ito. Salamat. Taho, ikaw ang tulay ng pangarap namin. Love, may pasok ka ba ngayon? Tanong ni Jasmine sa text habang naghahalo ng arnibal sa isang malaking kaldero. Walang sagot. Tumunog ang notification. Seen. Pangatlong araw na yon na halos hindi siya mapansin ni Ralph. Kung dati kahit gaano ito ko busy ay nag-a-update, ngayon ay parang multo na lang siya sa buhay ng binata. Siguro sobrang stress lang. Bulong ni Jasmine habang pinapahid ang pawis sa noo. Board exams na kasi. Kinagabihan, nagtungo siya sa boarding house para dalhan si Ralph ng paborito nitong dinner. Inihaw na liempo at mais. Kumatok siya sa pintuan. Walang sumasagot. Ilang ulit niyang kinatok. Hanggang sa may lumabas na estudyante mula sa katabing kwarto. Wala dyan si Ralph. Sumama kay Dr. Clarice. May pinuntahang event. Natigilan si Jasmine. Ganun ba? Sige, salamat ha. Bit-bit ang pagkain, naglakad siya pa uwi. Tahimik ang gabi. Pero ang loob niya ay maingay. Hindi dahil sa ingay ng sasakyan o ng mga tao, kundi dahil sa tanong na pilit niyang pinatatahimik. Bakit parang lumalayo ka na, Ralph?
Sa mga sumunod na linggo, lalong naramdaman ni Jasmine ang unti-unting paglamig ni Ralph. Hindi na ito nagpapahatid ng pagkain. Hindi na rin ito tumatanggap ng tawag. Jas, baka kailangan mo nang kausapin siya ng harapan. Payo ni Aling Bebang. Hindi lahat ng pangako, totoo habang buhay. Minsan natatapos din. Pero hindi siya nakinig. Umaasa siyang ang tahimik ni Ralph ay bunga lang ng stress. Na kapag nakapasa na ito sa board exam, babalik ang dati nilang lambing na baka ito ay pansamantala lang. Dumating ang araw ng graduation ni Ralph sa medical school. Maaga pa lang ay nasa venue na si Jasmine. Nakaayos siya ng simpleng isang puting blouse at maayos na slacks na isinanglapan niya ang kanyang cellphone para lang mabili. May dala siyang munting kahon na may laman, ballpen na may ukit na pangalan ni Ralph at ang petsa ng graduation. Para kapag nagsusulat ka ng reseta, maalala mong may isang taong tumulong para makarating ka riyan. Bulong niya sa sarili. Nakangiti siyang naupo sa likod ng auditorium. Palihim na pinagmamasdan si Ralph sa entablado. Nakaputing toga, matikas, gwapo, punong-puno ng karangalan. Ngunit sa pag-akyat ng mga pamilya sa entablado para mag-picture taking, hindi siya tinawag ni Ralph. Pagkos, lumapit ito kay Dr. Clarice. Maganda, sosyal, nakapula, at doon sa harap ng lahat, magkasama silang humalakhak. Sabay yakap habang kinukuhanan ng litrato ang mga kaklase at propesor. Napako si Jasmine sa kinauupuan niya. Mahigpit ang hawak sa kahon. Nanginginig ang kamay. Ang ballpen na sana ibibigay niya, hindi niya na nabuksan. Paglabas ng auditorium, pinilit niyang habulin si Ralph. Ralph! Ralph! Lumingon ang binata. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila. Uy! Pilit ngumiti si Jasmine. Congrats! Eto palang regalo ko sa'yo. Iniabot niya ang kahon. Pero hindi ito tinanggap ni Ralph. Jas, salamat pero hindi na kailangan. Baka magulo lang. May press people rin kasi, kasama ko si Clarice. Baka mabigla siya. Parang tinapakan ng puso ni Jasmine. Ganun ba? Tinanguan lang niya ito. Okay lang, sige. Tahimik siyang umalis. Bitbit pa rin ang kahon na hindi tinanggap. Pagdating sa bahay, hindi siya agad umiyak. Umupo lang siya sa gilid ng kariton. Ibinaba ang kahon, tinitigan. Hindi naman ito tungkol sa ballpen Bulong niya. Tungkol to sa lahat ng taon na tiniis ko. Tiniis natin. Nang gabing yon, binuksan niyang muli ang lumang larawan ng kanyang ina. Puno ito ng alikabok. Mama, tama po ba ako? O ako lang nagpakatanga? Kinabukasan, kahit may sugat sa puso, bumangon si Jasmine. Taho ulit, kariton ulit, pawis ulit. Pero ngayon, bawat kutsara ng arnibal ay may kasamang tanong sa isip. Mahal pa ba ako ni Ralph? Maaga pa lang gising na si Jasmine. Hindi dahil sa taho delivery, hindi dahil sa kariton, kundi dahil sa pagduduwal. Tumakbo siya sa palikuran at nagsuka. Nakailang beses na rin itong linggo. Pero inakala niyang dulot lang ng pagod o panis na kakanin kagabi. Pero ngayong araw na ito, may kaba siya sa dibdib niya. Paglingon niya sa salamin, tinapik niya ang sariling pisngi. Imposible. Pero pwede. Mahinang bulong niya. Ilang araw ang lumipas, hindi dumating ang buwan ng dalaw niya. Nag-ipon siya ng kaunti at palihim na nagtungo sa butika para bumili ng pregnancy test. Pagbalik sa boarding house, halos nanginginig ang kamay niya habang ginagamit ito. 2 guhit. Positive. Napatakip ng bibig si Jasmine. Nangingilid ang luha. Sa gitna ng kalituhan, unti-unting lumambot ang puso niya. May bungang pagmamahala namin ni Ralph. Napangiti siya, kahit nangingilid pa ang luha. Para bang panibagong lakas ang dumaloy sa kanyang katauhan. Kahit iniwan,
Kahit nasaktan, may dahilan pa rin siyang bumangon. Hindi man akong pinili ni Ralph, pero may bahagi ka na sa akin na hindi mo na kayang bawiin. Ilang araw niyang iningatan ng sikreto. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Ralph. Sa totoo lang, hindi na rin niya alam kung gusto pa niyang sabihin. Baka ipagtabuyan lang siya. Kapag nanganak na lang ako, bulong niya, saka ako siya kakausapin. Baka sakaling makita niya ang anak niya. Bumalik pa siyang dating Ralph na binahal ko. Ngunit hindi naging madali ang pagbubuntis ni Jasmine. Kahit anong pag-iingat na gawin niya, araw-araw pa rin siyang nagbebenta ng taho. Umaasa pa rin siyang makabawi kahit kaunti sa sarili. May inipon siyang maliit para sa magiging anak. Tiniis ang init, alikabok, ulan. Lahat para sa kinabukasan ng kanyang dinadala. Ngunit isang araw, habang tinutulak ang kariton sa gilid ng National Road, biglang dumulas ang isang gulong. Sumapit sa bakal, sa drainage. Tumilapon ang thermos. Nabigla si Jasmine at sa pagmamadaling ayusin ito, naramdaman niya ang matinding kirot sa puson. Napasigaw siya sa sakit. Napahawak siya sa tiyan. Napaluhod sa kalsada. May dumaan na tricycle. Ang driver, si Mang Elias. Agad siyang tinulungan. Jas, anong nangyari sa'yo? Manong, ang tiyan ko, ang sakit. Dinala siya sa pinakamalapit na barangay clinic. Habang nakahiga siya sa banig ng pasyente, nanginginig ang katawan niya habang pinupunasan ng nurse ang kanyang hita. Dugo. Maraming dugo. Pakikuha ang ubi, sigaw ng nurse. Hindi na kinaya ng katawan ni Jasmine. Bumagsak ang luha habang tahimik siyang tumitingin sa kisame. Wala siyang sinisisi. Hindi niya isinisigaw ang pangalan ni Ralph. Ang alam lang niya, nawalan siya ng anak. Kinabukasan, hindi na siya pinayagang umuwi agad. Nagpa-confine siya ng 2 araw. Pinondohan mula sa maliit niyang ipon. Walang dumalaw, walang Ralph, walang pamilya. Ang tanging kasama niya lang ay ang lumang panyo ng ina at ang tahimik na pader ng klinika. Nang makalabas siya, tahimik siyang nagtungo sa sementeryo. Bitbit ang maliit na kahon na yari sa karton. Sa likod ng lumang punong mangga, doon niya ibinaon ang kahon. Sa loob nito, isang maliit na puting tela at isang papel na may pangalang naisa na niyang ibigay sa anak. Rafael Jasmine kung lalaki, Jamil Rose kung babae. Hindi siya umiiyak ng malakas. Wala siyang lakas. Wala ring kasama. Wala ring Ralph para yakapin siya sa pagmamadalamhati. Tanging hiling niya habang nililibing ang kahon ay, "Patawad anak. Mama tried, pero hindi kinaya." Pagbalik niya sa boarding house, hindi siya pumasok sa kwarto nila ni Ralph. Dumiretso siya sa rooftop ng gusali, dala ang isang basong taho. Hindi siya gutom, pero yun lang ang bagay na parang nagbibigay pa ng kahit kaunting ginhawa. Umupo siya sa gilid ng rooftop, tanaw ang mga ilaw sa lungsod. Hindi mo alam, Ralph. Mahinang bulong niya. May binuo tayo, pero ako lang ang sumalo. Hindi niya kailanman sinabi kay Ralph ang tungkol sa pagbubuntis. At mula noon, inilibing na rin niya sa puso ang balak na ipaglaban pa ang lalaking unti-unting lumalayo. Maagang nagluto si Jasmine ng paboritong ulam na Ralph. Ginisang munggo na may tinapa. Maingat niyang isinilid sa thermal bag ang mga lalagyan ng pagkain at isinama rin niya sa isang maliit na kahon na may lamang relo regalo niya sana kay Ralph. Mula pa noong nakaraang linggo, ramdam niya nang parang may malaking distansya na sa pagitan nila. Hindi na kasing init ang mga mensahe. Hindi na rin siya kinakamusta gaya ng dati. Pero ngayon, lakas loob siyang nagpasya ang harapin ito. Pagdating niya sa ospital kung saan ngayon nag-volunteer si Ralph, nakita niya ito sa labas. Casual na nakatayo. Katabi si Dr. Clarice. Magandang babae. Matangkad, elegante, at naka-long white coat na may bordadong pangalan. Clarice R. Santiago, MD.
Hinintay muna niyang umalis si Clarice bago siya lumapit. Ralph, masayang bati ni Jasmine. Bit-bit ang bagong bag ng pagkain. Kumain ka na ba? Nagdala ako ng paborito mo, munggo. Lumingon si Ralph, ngunit halatang nagulat. Para bang ayaw niyang makita si Jasmine sa lugar na iyon. Agad siyang napalinga sa paligid. Jas, ano ginagawa mo dito? Mahina ngunit malamig na tanong ng binata. Gusto lang kitang dalawin. Alam kong pagod ka. Gusto ko sanang kamustahin ka tsaka may regalo rin ako. Belated congratulations. Sabay abot niya ng kahon. Ngunit hindi ito kinuha ni Ralph. Jas, buntong hininga niya. Hindi mo na kailangan gawin to. Napakunot si Jasmine. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Jas, hindi na kita kailangan dalawin. Hindi na rin kita kailangang ipaghanda. Hindi mo pala papansin? Iba na ang takbo ng buhay ko ngayon. Natahimik si Jasmine. Hindi niya alam kung saan pupunta ang salita ni Ralph, pero masakit na ang dibdib niya. Hindi na tayo pareho ng mundo. Dagdag pa ni Ralph. Ako andito na sa medical profession. Ikaw, nagbebenta pa rin ng taho. Nagigilid ang luha ni Jasmine, pero pinipigilan niya. So, anong gusto mong sabihin, Ralph? Ang gusto kong sabihin, tapusin na natin to. Hindi tayo bagay. Tumahimik ang paligid. Parang huminto ang oras sa likod nila, may dumaan na ambulansya. Pero ang ingay nito ay parang nilamon ng bigat ng mga salitang binitawan ni Ralph. Unti-unting ibinaba ni Jasmine ang bag ng pagkain. Hawak pa rin niya ang kahon na may relo. Regalong hindi man lang tiningnan. Ganun na lang. Mahinang bulong niya. Mas makakabuti ito sa ating dalawa. Sagot ni Ralph. Ayoko makita ka nasasaktan pa. Kung ayaw mo makita ako nasasaktan, sana hindi mo ako iniwan. Hindi na nagsalita si Ralph. Tumalikod siya at iniwang nakatayo si Jasmine sa tapat ng ospital. Mag-isa, bit-bit ang pagod, pag-ibig at mga pangakong nilamon ng hangin. Tahimik siyang naglakad paalis. Hindi na pinansin ng mga taong nakatingin. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng bawat alaala. Ang gabing magkasama sila sa ulan. Ang mga planong binuo sa ilalim ng bituin. Ang mga halakhak habang nagbabasa ng medical books na siya ang bumili. Lahat ng yon parang tinapon lang. Pagdating sa boarding house, isinara niya ang pinto at napaupo sa sahig. Binuksan niya ang kahon ng regalo. Tiningnan ang regalo. Napakaganda. Pinag-ipunan niya ito ng 3 buwan. Inilapit niya ito sa dibdib at sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, umiyak siya. Hindi dahil sa relo, kundi dahil sa sakit ng hindi pagkakapantay-pantay. Dahil sa salitang hindi bagay na parang latigong pumutol sa buong pagkatao niya. Kinabukasan hindi siya lumabas ng kwarto. Hindi siya nagtinda ng taho. Hindi siya kumain. Nagkulong lang siya. Tahimik, umiiyak. Pumasok si Aling Bebang, ang landlady. Anak, kumain ka naman. Umiling lang si Jasmine. Iniwan ka na, no? Tanong ni Aling Bebang na puno ng awa ang tinig. Lumuha si Jasmine pero ngumiti. Hindi niya ako iniwan. Pinagpalit niya ako. Sa may diploma. Sa may puting coat. Sa may pangalan. Sa gabing yon, humarap siya sa salamin. Hindi ako basura. Hindi ako pangit. Hindi ako mahina. Mahal ko siya, oo. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko na kayang bumangon. Pinunasan niya ang luha. At sa unang pagkakataon, hindi na siya naghintay ng tawag na Ralph. Makalipas ang ilang linggo mula nang iwan siya ni Ralph, tila tumigil ang mundo ni Jasmine. Ang dating sigaw ng taho ay napalitan ng katahimikan sa loob ng kanyang silid. Ang dating palaging nakatawang mga mata ay laging mapula sa iyak.
Sa sulok ng kwarto niya nakapatong pa rin ang thermal bag at ang hindi na ibigay na relo. Hindi siya nagtitinda. Hindi siya lumalabas. Tanging si Aling Bebang ang nagdala ng pagkain sa kanya tuwing hapon. Anak, hanggang kailan mo iiyak ang lalaking yan? Sa totoo lang, hindi siya nawala sa'yo. Siya ang nawalan. Malumanay na sabi ng matanda habang iniaabot ang tinolang manok. Ngunit hindi siya sumagot. Binuksan lang niya ang supot, kumain ng ilang kutsara at muling tumahimik. Isang araw, habang nakatulala sa kisame, naalala niyang sinabi ng kanyang ina noon. Ilang araw bago ito bawian ng buhay. Anak, kapag iniwan ka, huwag mong kalimutan kung sino ka bago ka naging kayo, kung saan ka nagsimula. Doon ka rin pwedeng bumangon. Bumangon si Jasmine. Literal. Tumayo siya. Tumingin sa salamin at tinanong ang sarili. Bakit ako magpapakulong sa sakit kung may sarili akong kwento? Kinabukasan, isinama siya ni Aling Bebang sa isang hospital cafeteria malapit sa universidad kung saan madalas siyang dumadaan noon. May naghahanap ng part-time food server. Hindi mabigat masyado. Tamang-tama sa'yo habang nagpapalakas ka pa. Sabi ni Aling Bebang. Hindi naman nagdalawang isip si Jasmine. Nakaayos siyang maayos. Simple, malinis at nakapusod ang buhok. Hindi siya nagdala ng anumang make-up. Gusto lang niya magtrabaho. Muling mabuhay. May experience ka ba sa kantin? Tanong ng supervisor. Wala po, pero sanay po ako sa trabaho. Araw-araw ako nakikipag-usap sa iba't ibang klase ng tao. Marunong din po ako magbilang. Magluto ng simpleng pagkain at tigit sa lahat. Hindi po ako choosy sa trabaho. Napangiti ang supervisor. Sige, try natin ng 2 linggo. Kung okay ka, tuloy-tuloy ka. Salamat po ma'am, gagalingan ko po. Sa unang araw, hindi niya maiwasang kabahan ni si Jasmine. Suot ang apron at hairnet, nagsalin siya ng sopas, nagbalot ng pagkain, at nginitian ng bawat nurse at doktor na lumalapit sa counter. May ilang umaarte, may ilan ding mataray, pero hindi na siya natitinag. Hindi na siya ang dating Jasmine na agad umiiyak sa isang masamang tingin. Ngayon, may tapang na siyang unti-unting binubuo. Sa hapon, matapos ang shift niya, dumiretso siya sa public university ilang kanto lang mula sa ospital. Bitbit ang lumang backpack, pumasok siya sa registrar. Nag-enroll siya sa hospital administration course. Isang night class na kaya niyang pagsabayin habang nagtatrabaho. College graduate ka na, diba? Tanong ng isang staff. Hindi pa po. Pero handa po ako magsimula muli. Naglakad siya pa uwi, hawak ang enrollment form. Sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, may liwanag na muling bumalot sa kanyang muka. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Aling Bebang. Oh, mukhang masaya ka ngayon anak ah. May good news ka ba? Nay, ngiti niya. Nagkaroon na ako ng trabaho at enrolled na rin ako sa night classes. Nagyakapan silang dalawa, parehong lumuluha, pero hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa simula ng panibagong pag-asa. Mabilis lumipas sa mga linggo. Umaga, nagtatrabaho si Jasmine sa cafeteria. Gabi, nasa classroom siya. Nag-aaral, nakikinig, nagsusulat. Minsan napupuyat, minsan nagkakamali ng timpla ng sabaw. Pero hindi siya sumuko. Sa bawat araw na dumadaan, lalo siyang tumitibay. Unti-unti na rin bumabalik ang kanyang ngiti. Hindi lamang para kay Ralph, kundi para sa sarili niya. Sa isang subject nila, pinagawa sila ng reflection paper. Sino ka bilang tao? Isinulat ni Jasmine. Ako si Jasmine. Dating tindera ng taho. Pinag-aral ko ang lalaking minahal ko, ngunit ako rin ang iniwan niya. Ilang beses man ako nadapa, pero mas marami akong beses na bumangon. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil karapat-dapat akong lumaban para sa sarili kong kinabukasan.
Minsan sa kantina padaan si Dr. Clarice. Hindi siya agad namukhaan ni Jasmine. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga matay, biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ngunit ngumiti lamang si Jasmine at nag-abot ng tray. Ma'am, complete meal po. Libre ang ngiti. Walang bahid ng galit. Walang pagmamakaawa. Isa lang siyang babaeng marunong bumangon. Tahimik, marangal, at may direksyon. 2 taon ang lumipas mula nung araw na isinara ni Jasmine ang bahagi ng kanyang buhay na puno ng sakit, luha at pag-iisa. Ngunit sa paglipas ng bawat buwan, bawat linggo, at bawat araw na puno ng tiyaga at determinasyon, nabuo ang panibagong Jasmine. Mas matatag, mas edukado, at higit sa lahat, mas mahal na ang sarili. Ang dating tindera ng taho ngayon ay graduate na ng Hospital Administration mula sa pampublikong universidad. Sa araw ng kanyang graduation, hindi niya inasahang luluha siyang muli. Ngunit ngayon, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa tagumpay. Para po ito sa iyo, Mama. Mahina niyang bulong habang tinitingala ang diploma. At para na rin sa sarili ko, na pinilit lumaban kahit halos wala nang natira. Pagkatapos ng seremonya, lumapit sa kanya ang kanilang professor na si Dr. Samson, isang respetadong hospital director sa isang mid-size na medical center. Miss Jasmine de la Cruz, may plano ka na ba pagkatapos ng graduation? Tanong nito habang iniaabot ang kamay. Nag-apply po ako ng on-the-job trainee sa ilang local hospital, sir. I have a proposal. Sagot ni Dr. Samson. May kaibigan ako sa Singapore General Hospital. They offer scholarship programs in clinical management. And I already submitted your name. Nanlaki mga mata ni Jasmine. Po? Top ka sa batch ninyo, Jasmine. You deserve more than just local exposure. Hindi siya agad nakasagot. Para siyang nag-freeze. Singapore? Scholarship? Akalain mo ang dating nangangalakal ng Arnibal, ngayon ay iniimbitahan para mag-aral sa ibang bansa? Ngunit nung makauwi siya sa boarding house, matagal siyang nakatitig sa sulat na hawak niya mula sa Singapore General. Habang pinagmamasa ng banyagang letra, bumalik sa kanyang isip ang mga alaala ng palengke, ng mga batang kumakaway habang nagtutulak siya ng kariton, at ang mga pasyenteng sinisilbihan niya sa cafeteria. Hindi niya maialis ang tanong sa isipan. Karapat-dapat ba akong umalis? Kinausap niya si Aling Bebang na ngayon ay parang tunay na ina na sa kanya. Anak, kung gusto mo mangibang bansa, susuportahan kita. Pero kung mas masaya ka rito, hindi rin naman kabawasan niyon. Doon niya napagtanto, hindi siya gutom sa karangyaan. Hindi rin siya uhaw sa sosyal na pamumuhay. Ang gusto lang niya ay maglingkod sa lugar na alam niyang mas nangangailangan. Kaya't sa halip na pumirma sa scholarship form, nagtungo siya sa ospital kung saan siya nag-training bilang cafeteria staff. Hindi na siya nagtimpla ng sabaw ngayon. Na-interview na siya bilang administrative trainee. Sa harap ng hiring committee, tahimik lang siya ngunit habang iniaabot ang kanyang resume, hindi ko po kayo hahayaang magsisi kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon. Mahina niyang sabi. Hindi nagtagal, tinanggap siya. 2 buwan matapos ang pagtanggap sa trabaho, naging assistant siya ng hospital administrator. Araw-araw siya nakasuot ng business attire. Dala ang ID na may titulong Jasmine de la Cruz, admin trainee. Lumilipad ang oras. Laging puno ang schedule niya. Meetings, report, consolidation, patient feedback, supply inventory at community coordination. Pero kahit abala, hindi nawawala ang lambing sa pasyente. Siya ang tipo ng trainee na hindi natatakot lumapit sa isang matandang pasyente para itulak ang wheelchair nito kahit hindi niya tungkulin. Ang mga doktor at nurse minsan napapatingin at napapailing. Sino nga ulit siya? Tanong ng isa. Siya yung trainee. Pero parang may kakaiba sa kanya. Hindi lang siya basta admin eh. Parang may puso talaga.
Isang gabi habang inaayos niyang records ng mga indigent patients, may lumapit sa kanyang batang intern. Miss Jasmine, bakit ikaw pa nag-aayos sa mga papel nila? Hindi ba't may volunteer para dyan? Napangiti siya. Kapag ikaw kasi nanggaling sa wala, matututunan mong pahalagahan kahit yung mga papel na wala sa listahan. Habang humihigop siya ng kape sa pantry, napatingin siya sa labas ng bintana. Doon niya nakita ang kanyang refleksyon. Hindi na ang dating si Jasmine na may sunog sa balat mula sa araw, bitbit ang kariton ng taho. Ngayon, isa na siyang ganap na profesional. Hindi dahil sa diploma, kundi dahil pinili niyang manatili sa mababang lugar upang tumulong sa mga taong dati niyang kapareho. Sa isang hospital town hall, ipinakilala siya bilang isa sa mga bagong promising leaders ng ospital. Tumayo siya sa harap ng mga staff at doktor. Tahimik, walang takot. Hindi ko po ikinahihiya na ako'y dating taho vendor. Kung tutuusin, doon ko natutunan ng tunay na serbisyo. Ang magbigay ng malasakit. Kahit hindi inaasahan. Nagpalakpakan ng buong silid. Ang mga dating tumitingin sa kanya bilang canteen girl, ngayon lumalapit para kamayan siya. Wala pa siyang ideya na ang tagumpay na ito ay magdadala sa kanya sa isang conference kung saan muli niya makakaharap ang taong minsang winasak ang puso niya. Ngunit sa ngayon, sapat na muna ang tahimik na tagumpay. Hindi niya kailangang ipagsigawan ang pag-angat niya. Ang mahalaga, buo siya. Isang maagang umaga sa Grand Eastwood Convention Center, abala si Jasmine sa pag-aayos ng registration booth para sa taunang National Medical Leadership Summit. Suot niya ang puting blouse, navy blue na blazer at neatly pressed na slacks. Simple ngunit kagalang-galang. Sa kanyang ID badge, Jasmine de la Cruz, Admin Trainee, St. Anthony Medical Center. Ito ang unang malaking event kung saan siya ang naatasang tumanggap ng mga VIP doctor participants. 2 taon na mula nang makita niya si Ralph at kahit minsan ay napapaisip siya kung ano nang nangyari dito. Hindi niya naman kailanman inasahan na dito ay muli niya itong makikita. Ma'am Jasmine, dumating na po ang convoy ng mga guest doctors from Northfield Hospital, sabi ni Asher. Okay, prepare ng listahan ng badges. Sagot ni Jasmine habang inaayos ang registration sheet. Hindi niya alam na ang paparating ngayong grupong pinangungunahan ni Dr. Ralph Eugenio. Ang lalaking minsang sinakripisyohan niya ng lahat. Sa may glass door, bumukas ang automatic sliding panel. Nung pagpasok ng ilang lalaki at babae naka-formal medical attire, napatingin siya sa isa sa kanila. At doon parang tumigil ang oras. Si Ralph, naka-white coat, may name badge na may tatak ng Medical Director, Northfield Private. Mukhang mas gumapo pa ito. Mas refined ang kilos. Katabi nito ang isang babae. Matangkad, maputi, eleganteng naka-crimson dress. Si Dr. Clarice. Ngunit ang mas nakakagulat, hindi siya nakita ni Ralph bilang si Jasmine. Sa halip, naglakad ito palapit. Kinuha ang name badge na inabot niya at hindi siya tinapunan ng pansin. Good morning po, Dr. Ralph Eugenio. Mahinahon niyang bate. Kinuha ni Ralph ang badge. Tumangulang at dumiretso na kasama si Clarice. Wala ni katiting na bakas ng pagkilala. Wala ni bahid ng dating samahan. Wala. Parang hindi siya kailanman naging bahagi ng buhay na to. Tahimik lang si Jasmine. Tinapos ang pag-register ng mga susunod na guests. Ang ngiti niya ay profesional, pero sa loob niya, may kirot. Hindi dahil mahal pa niya si Ralph, kundi dahil sa paraan ng pagtrato nito. Parang wala silang pinagsamahan. Parang walang isang Jasmine na nagbenta ng taho sa ilalim ng araw para sa kanyang tuition. Parang walang nagdusa sa pagkalugmok at pagkawala ng anak na hindi man lang nito nalaman. Sa loob ng conference hall, nag-observe si Jasmine sa may gilid habang pinapanood ang mga speaker. Nasa unahan si Ralph, tuwang-tuwa habang kausap ang iba pang doktor. Si Clarice ay abala rin,
Pinapaligiran ng ibang medical professionals. Hindi sila nakita ng tingin. Pero paminsan-minsan, si Ralph ay lihim na sumusulyap sa direksyon ni Jasmine. At sa bawat pagkakataon na napapatingin siya, agad niyang iniiwas ang paningin at kinukunot ang noo. Para bang ayaw niyang mahalata ng kahit sino na may kahit anong koneksyon sila. Sa coffee break habang abalang lahat sa pagkuha ng refreshments, nanatili si Jasmine sa staff station. Lumapit ang isa sa mga bagong intern na lalaki at sinabing, "Miss Jasmine, kilala niyo raw pala si Dr. Ralph? Grabe, sikat siya sa batch nila." Ngumiti lang siya. Matagal na yun," sagot niya. "Hindi na mahalaga." Sa loob ng conference room habang ina-announce ang mga awards sa mga emerging young doctors, isa si Dr. Ralph Eugenio sa binanggit. May palakpakan, may flash ng camera, may panandaliang ingay ng paghanga. Ngunit habang tumatayo ito para tumanggap ng plaque, hindi niya naiwasang maling sulyapan si Jasmine. At si Jasmine, nakatayo ng maayos. Hawak ang folder ng susunod na agenda, kalmado ang mukha. Ngunit ang mga mata nila sa isang iglap ay nagtagpo. At doon nakita ni Ralph kung sino na si Jasmine ngayon. Hindi na ang babaeng umaasa, kundi ang babaeng hindi na kailanman hihiling. Matapos ang ceremony, habang palapas ang mga tao, muling lumapit si Jasmine para ayusin ang mga upuan. Sa gilid ng hallway, si Ralph ay tahimik lang na nakasandal sa pader, hawak ang plaque. Sandaling nagtagpo ulit ang kanilang mga mata. At sa wakas, may binigka si Ralph. Mahina, halos hindi marinig. "Jasmine?" Ngunit nang nilapitan siya ng isang doktor para batiin, agad niyang tinagong pagkakakilala. Tumingin si Jasmine na papalayo at nilamon ang sarili sa katahimikan. Walang pag-uusap, walang pagtatanong, walang "kamusta ka?" Sa paningin ng mga tao, hindi sila magkakilala. Pero sa puso ng isa, may mabigat na pagkakakilala. At sa puso ng isa, may ganap ng paglimos ng respeto na hindi na kailanman ibabalik. Mainit ang eksena sa Hall B ng National Medical Leadership Summit. Sa harap ng entablado, nakatayo si Dr. Clarice Santiago, kilala bilang anak ng hospital director at isa sa pinakabagong spokesperson para sa isang kilalang health initiative. Sa audience ay puro doktor, interns at ilang admin representatives. Isa na roon si Jasmine na nakaupo sa gilid bilang support staff. Tahimik siyang nagmamatsyag. Hawak ang listahan ng evaluation forms. Maayos ang bihis niya. Maayos ang postura. Ngunit palihim siyang pinagmasdan ng ilan. Lalo na ng dalawang tao sa harap, sina Ralph at Clarice. "Before I begin," ani Clarice, biglang huminto habang may hawak na clicker para sa presentation. "I just want to commend the staff working behind the scenes for today's event." Napatingin ang lahat sa may side aisle. Nandoon si Jasmine. Inaayos ang tech cable. Si Clarice naman habang nakangiti ay biglang nagsalita ulit. "Like the young woman right there. What's your name again?" "Jasmine, right?" Napalingon ang mga ulo sa kanya. Si Jasmine naman ay napatingin sa kanya, bahagyang napahinto sa ginagawa. Pero agad ding bumalik sa ayos. "Yes, Jasmine. So hardworking. Parang, di ba siya yung dati sa cafeteria?" Tanong niya habang tumatawa. May marahang halakakan mula sa iba. "She's proof that anyone can wear a blazer these days." Dagdag pa ni Clarice. Tumalikod sa audience. "I mean, from serving lugaw to wearing lipstick and slacks, amazing transformation." Tumawang iba. Si Ralph na nakaupo sa second row ay ngumiti rin. Nagpatianod sa biro. "Once a taho vendor, always a taho vendor." Dagdag pa ni Ralph sabay tawa. Hindi man diretso nakatingin kay Jasmine, pero sapat ang lakas para marinig ng marami. Hindi gumalaw si Jasmine. Tahimik lang siya. Hindi umiimik. Hindi lumingon. Hindi rin siya umalis.
Pinagpatuloy lang niya ang ginagawa. Tila bingi sa lahat ng tawa at bulungan sa paligid. Pero sa loob-loob niya, kumikirot ang bawat salita. Hindi dahil ikinahihiya niya ang pinagmulan niya, kundi dahil ang mga taong minsang minahal at pinagkatiwalaan niya ang unang lumapastangan dito. Matapos ang session, hindi lumapit si Jasmine kahit kanino. Hindi rin siya nagpakita ng galit. Sa halip, nagpunas lang siya ng pawis sa sentido. Inayos ang folder at saka mahinang lumabas ang silid upang magtungo sa registration area. Nandoon pa rin ang ngiti sa kanyang mukha. Peke, ngunit disente. Walang nakapansin na namumula ang kanyang mata. Walang nakapansin na sa bawat takpang niya ay pilit niyang tinatanggal ang bigat ng kahapon. Sa hallway habang nag-aayos ng mga papeles, napadaan si Ralph. Nagtama ang mga mata nila sandali. Si Jasmine ay hindi umiwas, pero hindi rin ngumiti. Tumingin si Ralph sa ibang direksyon, kunwaring abala. Wala itong binanggit. Wala ring paghingi ng tawad. Walang pakilala man lang sa sakit na dinulot ng biro niya. Makalipas ang ilang minuto, dumaan rin si Clarice. Nakaayos pa rin. Nakataas ang noo. Hawak ang isang wine glass. Nice to see you again, Jasmine. Ani Clarice na parang walang nangyaring pambabastos kanina. Hope you're enjoying the conference. In your own way. Ngumiti lang si Jasmine. Professional, tahimik, matatag. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, ma'am. Sagot niya. Tsaka muling ibinaling ang mata sa checklist. Sa huling bahagi ng araw, habang naglilinis ng conference materials, may ilang interns na nag-uusap sa likod. Grabe naman yung sinabi ni Dr. Clarice at Dr. Ralph kanina. Ang sama. Pero ang galing ni Ma'am Jasmine, ano? Walang reaksyon. Parang bato. Pero classy. Narinig ni Jasmine ang bulungan. Hindi niya pinansin. Alam niyang mas magiging marumi lang ang pangalan niya kung papatol siya. Hindi niya kailangang magsalita. Hindi niya kailangang ipagtanggol ang sarili. Dahil ang dignidad niya, hindi galing sa sinasabi ng iba, kundi sa lahat ng tiniis at pinagdaanan niya. Hindi pa siya umalis. Hindi siya umiyak. Pero sa tahimik na gabi ng conference na yon, may inihasik ang tadhana. At bukas, may aanihing katotohanan. Matapos ang maingay na conference session, tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng tao sa loob ng Grand Ballroom ng hotel kung saan ginaganap ang plenary session ng National Medical Leadership Summit. Ilang doktor ang nagkatuwaan, may mga nagpapalitrato, at ang iba naman tahimik lang na nakaupo. Pagod sa dami ng usapan at lectures. Sa pinakagitna ng ballroom, naroon si Dr. Fernando Lau, isang kilalang international trauma surgeon, respected not just in the Philippines but across Asia. Kilala siya bilang tahimik, seryoso at hindi basta-bastang nakikialam sa mga social affairs. Ngunit ngayong araw na ito, may kakaibang bagay siyang nasaksihan. Sa di kalayuan, nakaupo siya sa isang mesa habang umiinom ng kape. Kasama niya ang ilang senior doctors nang marinig niya ang mga bulungan ukol sa isang admin trainee na tinawanan at kinutya ni Dr. Clarice at Dr. Ralph. Imagine mo, former taho vendor lang pala yun. Tapos ngayon feeling executive. Sabi ng isa. Narinig mo ba kanina yung sinabi? Once a taho vendor, always a taho vendor. Sabay tawa ng isa pa. Tahimik lamang si Dr. Lau, pero biglang kumunot ang noo niya nang mabanggit ang pangalang Jasmine. Napalingon siya sa direksyon ng registration booth at doon niya nakita ang isang dalagang nakaputing blouse, simpleng blazer at may maamong mukha. Tahimik itong nag-aayos ng folders. Hindi aakalain ng sino man na may dinadala itong bigat na hindi pa sa trabaho. Jasmine De La Cruz? Bulong niya. Tinitigan niya ito ng matagal. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang tagpo. Mahigit 2 taon na ang nakaraan. Isang batang lalaki. Ang kanyang anak na inatake ng matinding hika sa gitna ng palengke. Hindi na makahinga. Nawala ng malay.
Walang gustong tumulong. Hanggang sa may isang babae, isang tendera ng taho ang nagtakbo sa bata, isinakay sa pedicab at sinamahan sa ospital. Siya rin ang nagbigay ng balumbo ng pera. Kahit halatang huling pera na ito, para lang may pang down payment habang wala pa si Dr. Lau na galing abroad. Hindi niya nakilala noon ang pangalan ng babae. Naglaho ito pagkatapos maisalba ang bata, pero hindi siya nakalimot sa mukha. At ngayon, nasa harap niya ng muli ang babaeng yon. Sa gitna ng programang nagsisimula muli sa stage, biglang tumayo si Dr. Lau mula sa kanyang mesa. Lumingon ang lahat. Hindi ito normal para sa isang respetado at pribadong tao na tulad niya. Lumapit siya sa gitna kung saan naroon si Jasmine. Abalang inaayos ang sound system list. Hindi pa siya namamalaya ng karamihan. "Excuse me?" Aniya sa mic habang paakyat ng entablado. "Before we proceed with the next topic, allow me a moment." Tumahimik ang buong silid. Si Jasmine ay nagulat. Akala niya ay may problema sa programa. "Is everything alright, sir?" Tanong niya, kalmadong lumapit. Ngunit bago pa siya makalapit ng tuluyan, yumuko si Dr. Lau sa harap niya. Lubos, malalim, buong galang. Nagulat ang lahat ng doktor. "Ladies and gentlemen," aniya, "I want you to meet the woman who saved my son's life." Nagbulungan ang audience. Hindi niya ako kilala noon. Hindi niya ako hinintay para suklian ang ginawa niya. But she risked everything. Her earnings, her time, and even her safety to save a child she didn't even know. Napatingin sina Ralph at Clarice sa gulat. She was a taho vendor then, a silent hero. And today she stands before you not just an admin trainee, but as a woman of dignity. Hindi nakaimik si Jasmine. Parang nanigas ang tuhod niya sa harap ng pagbigay galang ni Dr. Lau. Lumapit pa si Dr. Lau sa kanya at mahinang tinanong, "Ikaw ba si Jasmine de la Cruz? Nang palengke ng may paho?" Tumango si Jasmine, halos hindi makapagsalita. "Opo, sir. Pero paano ninyo?" "Hindi kita nakalimutan," sagot ni Dr. Lau. "Ngayon lang kita muling nakita. At utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko." Lumapit ang anak ni Dr. Lau na ngayon ay binatilyo na, kasama ang misis nito. Nagyakap sila kay Jasmine. "Salamat sa lahat," sambit ng ginang at umiyak. Ang dating magaan ang atmosphere ng ballroom ay biglang naging tahimik at emosyonal. Walang makapagsalita. Walang makatingin ng diretso kay Jasmine, lalo na sina Ralph at Clarice, na ngayon ay unti-unting nagsisikip ang dibdib sa hiya. Si Jasmine, bagaman nangingilid ang luha, ay nananatiling matatag. Hindi siya nangingit-ngit. Hindi siya nagyabang. Tumango lang siya at marahang yumuko rin kay Dr. Lau. "Wala po yan, sir. Gagawin ko po yan kahit sino pa siya." Sa kanto ng ballroom nakatingin lamang si Ralph. Parang tinamaan ng matinding sampal ng katotohanan. Ang babaeng tinawanan niya, ininsulto at pinagtawanan sa harap ng mga profesional, ngayon ay tinuturing ng bayani ng isa sa pinakarespetadong doktor sa bansa. At sa unang pagkakataon sa buong araw, hindi niya kayang tumingin kay Jasmine. 2 taon na ang nakaraan. Maagang maaga pa lamang igising na si Jasmine. Tulad ng nakasanayan, maingat niyang hinahangong mainit na taho mula sa bakal na drum habang pinupuno ang termos. Tila ordinaryong araw lang ito sa palengke ng may paho. Magulo, maingay, at puno ng amoy ng isda, prutas at mantika. Pero sa gitna ng lahat ng yon, may isang sigaw na biglang pumunit sa katahimikan ng umaga. Ate, may bata rito, hindi makahinga." Agad na tumakbo si Jasmine papunta sa kanto ng palengke, kung saan nagkakagulo ang mga tindera. Sa gitna ng nagkukumpulang tao, isang batang lalaki, ang nasa 9 o 10 taong gulang ang nangingisay. Namumula ang mukha at hawak ang kanyang dibdib. "Walang kasama yung bata," sigaw ng isa.
Naatake yata ng hika. Habang lahat ay nag-aatubiling lumapit, si Jasmine lang ang agad na lumuhod sa tabi ng bata. Anak, okay ka lang? Nanginginig niyang tanong. Hindi na sumagot ang bata. Hindi na rin halos makahinga. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at nagmamakaawa ng tulong. Walang ambulansya, walang magulang. Walang naglakas ng loob. Si Jasmine, nagdesisyong hindi na maghintay. Manong pedicab! Sigaw niya sa isang nadaanang driver. Sa pinakamalapit na hospital, emergency to. Inakay niya ang bata. Iniangat gamit ang buong lakas ng kanyang mga bisig. Isinakay sa pedicab. Habang bumabaybay ang pedicab sa makipot na kalsada, yakap-yakap niya ang bata. Pinupunasan ng panyo ang noo nito at paulit-ulit na binubulong. Malapit na tayo, anak. Konting tiis lang. Huwag kang bibitaw. Ang pera niyang kinita sa buong linggo na para sana sa renta, bigas at tuition fee ni Ralph ay nasa bulsa ng apron niya. Alam niyang iyon lang meron siya, pero wala siyang pag-aalinlangan. Pagdating niya sa ospital, sumugod siya sa ER. Emergency! Walang guardian, walang medical record. Inaatake sa hika. Sigaw niya. May pambayad po ba kayo? Tanong ng front desk nurse. Kinuha ni Jasmine ang buong laman ng kanyang coin purse at inilapag sa mesa. Yan lang po ang meron ako sa ngayon. Pero tulungan niyo na siya, please. Agad niyang isinugod ang bata sa loob. Naiwan si Jasmine sa labas ng ER. Hindi alintana ang pawis at luha sa pisngi. Lumipas ang halos 2 oras. Naupo siya sa bangketang kahoy ng ospital. Nakalimutan niya na ang kailangan pa niyang magbenta. Nakalimutan niya na ang gutom. Ang mahalaga sa kanya, mailigtas ang batang iyon. Lumabas ang isang nurse. Ma'am, stable na po ang bata. Nakaligtas po siya. Salamat sa agarang tulong. Kailangan lang po namin i-monitor. Napaupo si Jasmine sa ginhawa ng balita. Salamat po. Salamat sa Diyos. Bulong niya habang pinupunasan ang mga mata. Pwede po ba namin makuha ang buong pangalan niya, ma'am? Tanong ng nurse. Para maitala namin kung sinong tumulong sa bata. Ngunit umiling si Jasmine. Sabihin niya na lang isang taho vendor ang tumulong. Hindi na kailangang malaman kung sino. At gaya ng pagdating niya, tahimik siyang lumisan. Hindi na siya hinintay ang pasasalamat. Hindi niya na inalam kung sino ang bata. Basta't niligtas ito, sapat na. Ilang linggo ang lumipas. Minsan dumaan si Jasmine sa parehong ospital. Gusto niyang alamin kung nasaan ang batang tinulungan niya. Para wala na ito sa record. Wala na ring staff na nakakakilala sa kanya. Na-discharge na po agad yung batang yun. Kinuha na ng magulang. Sabi ng guard. Hindi na siya nagtanong pa. Tahimik siyang lumakad paalis. Dala-dala ang mga magaan na puso. Hindi niya alam na ang batang iyon ay si Lucas Lau, ang anak ng Dr. Fernando Lau, ang respetado at makapangyarihang chief surgeon ng St. Gabriel Medical Center. At mula sa araw na yon, ang buong pamilya Lau ay naghanap ng taho vendor na naging tagapagligtas ng buhay ng kanilang anak. Sa kasalukuyan, habang patuloy ang medical summit, si Jasmine ay tahimik lang sa registration area. Abala sa pag-aayos ng panel folders. Sa mukha niya walang bakas ng pagkapagod, walang reklamo, walang ingay. Ang hindi niya alam, sa oras na ito ay may isang pares ng matang nakatingin sa kanya. Matagal na ang naghahanap, matagal na ang umaasa. Mainit ang liwanag sa loob ng Grand Ballroom ng Diamond Tower Hotel habang nagsisimula ng plenary closing session ng National Medical Leadership Summit. Lahat ng attendees ay pinagsama-sama, chief medical officers, private hospital directors, VIP consultants, at kilalang pangalan sa mundo ng medisina. Si Jasmine tahimik lang sa registration desk, malapit sa stage. Suot pa rin niya ang malinis at simple niyang blazer. Tapos na ang kanyang shift bilang admin support.
Ngunit pinili niyang manatili para tumulong sa final coordination. Nandoon din sina Ralph at Clarice, abala sa pakikipagkamay, post sa media wall, at pakikipag-usap sa mga investors na may interes sa future private clinics. Wala ni isa sa kanila ang nakatingin kay Jasmine, hanggang sa dumating ang huling bahagi ng programa. Pumanhik sa entablado ang event host at nagbigay ng anunsyo. Ladies and gentlemen, bago po natin wakasan ang taunang pagtitipong ito, nais naming bigyang pagkilala ang isang espesyal na tao na hindi lamang nagpamalas ng katapangan, kundi ng malasakit sa kapwa sa panahon na wala siyang kapalit na hinihingi. Nagkatinginan ng mga tao, may halong pagkalito. Si Jasmine, patuloy lang sa paglalagay ng bottled water sa speaker's table. Tila walang ideya kung sino ang tinutukoy. At mula sa kanan ng stage, lumakad si Dr. Fernando Lau, ang globally respected trauma surgeon, director ng St. Gabriel Medical Center. Maayos ang postura, tahimik ngunit may bigat ang bawat hakbang. Tumayo siya sa harap ng podium, huminga ng malalim at nagsalita. Bilang isang doktor, sanay tayo sa salitang hero. Pero madalas ang tunay na bayani ay hindi nagtataglay ng titulo. Hindi laging nakaputi. Hindi laging nasa operating room. Nilingon niya ang audience. Tahimik ang lahat. 2 taon nang nakalipas, muntik nang bawian ng buhay ang aking anak sa gitna ng isang palengke. Wala kaming kamalay-malay, wala ring tumulong. Nanahimik si Jasmine. Unti-unti siyang lumingon sa entablado. Dahan-dahang natunaw ang kanyang katahimikan. Ngunit may isang babaeng naglakas ng loob. Walang credentials, walang pangalan. Isinugal ang lahat. Puhunan, oras, kaligtasan. Siya ang dahilan kung bakit nabuhay ang anak ko. Nagbulungan ang audience. Si Ralph ay napaupo ng diretsyo. Si Clarice napakunot ang noo. Hindi namin siya nakilala noon. Nawalang parang bula. Ngunit ngayong araw, sa kaloob ng tadhana, nakita ko siyang muli. Tahimik. Nagsisilbi. Hindi para humingi ng pagkilala. Pero karapat-dapat. Ipinatong ni Dr. Lau ang kamay sa puso. Ipinagmamalaki kong ipakilala ang babaeng minsang nagligtas sa buhay ng aking anak at ngayon nagsisilbi sa ospital bilang admin trainee, si Jasmine de la Cruz. Parang huminto ang mundo, nagtinginan ng mga doktor. Maraming bumaling kay Jasmine na tila ngayon lang nila napansin. Si Jasmine hindi agad nakakilos. Nanatili siya nakatayo sa gilid, hawak pa rin ang bottled water. Hindi mapakali sa nangyayari. Inilahat ni Dr. Lau ang kanyang kamay. Jasmine, kung narito ka, pumarito ka, pakiusap. Mahinang lumakad si Jasmine papunta sa harap. Unti-unti, mahigpit ang hawak sa sariling braso. Nahihiya, nanginginig, pero matatag. At nang umakyat siya sa entablado, sabay-sabay na tumayo ang mga doktor mula sa kani-kanilang mga upuan. Isa-isang yumuko. Hindi dahil sa utos, hindi dahil sa politika, kundi dahil sa tunay na paghanga at pagtanaw ng utang na loob. Si Ralph, sa gitna ng lahat ng iyon, ay tila natulala. Nakatayo, hindi makagalaw. Habang nakikita ang buong medical community na nagbibigay galang sa babaeng minsang pinagtawanan niya. Hindi niya kayang igalaw ang paa. Hindi rin niya kayang ibaba ang ulo. Ang babaeng tinawag niyang taho vendor, ngayon ay tinitingala ng mga pinakamararangal sa larangan ng medisina. Tumayo sa tabi ni Jasmine si Dr. Lau. Huwag mong ikahiya ang nakaraan mo, Jasmine. Dahil ang taong may pusong naglilingkod, ano man ang uniforme ay may dangal, kesa sa sino mang may diploma pero walang malasakit. Nagpalakpakan ng buong hall. Hindi nagsalita si Jasmine. Walang mahanap na salita.
Pero mula sa mata niya, may luhang unti-unting dumaloy. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkilalang hindi niya kailanman hiningi. Pero ngayon ay buong mundo ang nagbigay. Sa sulok ng ballroom, si Ralph ay lumakad palabas, hindi makatingin kahit kanino. Hindi niya matanggap na ang iniwan niya ngayon ay hinahangaan na ng lahat. Habang si Clarice ay nakatayo, tahimik, hawak ang kanyang bag, pinipilit ang ngiti. Pero sa kanyang mga mata, alam niyang siya ang tunay na natalo sa gabing iyon. Makalipas lamang ilang oras matapos ang pagsaludo ng mga doktor kay Jasmine, kumalat na sa social media ang video ng buong pangyayari. Isang intern mula sa media department ng isa sa mga ospital ang nakakuha ng buong eksena. Mula sa talumpati ni Dr. Lau, ang pag-akyat ni Jasmine sa entablado, hanggang sa sabay-sabay na pagyuko ng mga kilalang doktor ng bansa. Pinalakpakan nito online, kinabiliban. Sa loob lamang ng isang gabi umabot sa 3.4 million views ang video sa Facebook at TikTok. Puno ng papuri ang comment section. Grabe! Yung taho vendor, ngayon hinahangaan na ng buong medical field. Lodi, sana all humble and strong like Jasmine. Sa dami ng diploma, siya lang may tunay na puso. Ngunit hindi lang bahagi ng pagkilala kay Jasmine ang kumalat. May isa pang video, ang eksena sa Hall B, kung saan tinawanan siya ni Clarice, kung saan itinuro siya, tinanong kung galing ba siya sa kantin, kung saan sinambit ni Ralph ang linyang, once a taho vendor, always a taho vendor. Isang gabi matapos ang summit, nakaupo si Jasmine sa kanyang silid. Simpleng kumakain ng tinapay at kape. Nang marinig niya ang notification ng cellphone niya, sunod-sunod. Nang buksan niya ang social media, gulat siya sa nakita. Ang pangalan niya, trending. Mga kaibigang hindi niya naaalala, biglang nag-message. May nagtag sa kanya ng articles. Canteen girl turned heroine. She saved a life. Now, the nation salutes her. At isa sa mga balita sa TV, iniulat ang naging pagtrato ni na Dr. Ralph Eugenio at Dr. Clarice Santiago sa kanya. Grabe, ito yung sinasabi ng mga netizen na power of karma. Sabi ng isang news anchor. Mula sa pang-aalipusta ngayon, pinapanood sila habang iniimbestigahan. Napatigil si Jasmine. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiiyak. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng atensyon. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi na ito pwedeng baliwalain. Samantala, sa isang pribadong hospital boardroom, nakaupo si Ralph. Tahimik habang pinapanood ang video ng ginawa niya kay Jasmine. Nakaharap siya sa 5 miyembro ng board. Isa sa kanila nagsalita. Dr. Eugenio, we are deeply disappointed. Your words, your demeanor, these are not befitting of someone we were about to grant a full scholarship for surgical residency abroad. Sir, I wasn't thinking clearly. It was a joke. Hindi ko po sinasadya. Not thinking clearly in public? In a medical summit? In front of your peers? Tumahimik si Ralph. Walang mailusot sa paliwanag. We are revoking your international training grant, effective immediately. Si Clarice naman, hindi rin ligtas. Sa loob ng kanilang hospital HR office, isang internal ethics review ang isinagawa. Nakaupo siya sa harap ng panel, hawak ang bag. Nawala ang dating tika sa tiyabang. Dr. Santiago, we received a formal complaint from an event organizer regarding your behavior towards a fellow hospital staff, now confirmed to be a key member of the admin training program. Kasama po yan sa public speaking, ma'am. Depensa ni Clarice. Para lang po yung icebreaker? Public shaming is not icebreaking, Dr. Clarice. Putol ng tagapagsalita. You embarrassed a woman who once saved the son of one of the most respected doctors. Your case is under review. Hindi na siya nakasagot. Napayuko na lang siya. Sa kabilang banda, si Jasmine ay binisita naman ni Dr. Lau sa ospital. Kasama niya si Lucas, ang anak na minsang iniligtas na Jasmine. Mama Jasmine! Sigaw ng bata habang yumakap sa kanya. Hindi na napigilan ni Jasmine ang mata niyang muling mapaluha.
Pinaupo sila ni Jasmine at tinanong si Dr. Lau. Sir, sobra-sobra na po ang lahat ng to. Hindi ko po ito inaasahan. Tumango si Dr. Lau. I know. Kaya nga ngayon, bibigyan ka namin ng legal na proteksyon. The hospital board has issued a statement defending you. At kung may manira pa sa pangalan mo, handa kaming lumaban. Sa gabi rin yon, habang nasa lounge siya ng staff dorm, may lumapit na isang batang admin intern. Ma'am Jasmine, thank you po. Hindi lang po kayo inspirasyon, kundi paalala na hindi mo kailangan ng mayaman para maging marangal. Ngumiti si Jasmine. Mahina pero may tinig na panatag sa puso. Walang maliit na trabaho, sagot niya. Lahat may halaga kung ginagawa mo ito ng may puso. Sa social media, may isang comment ang pinaka nagmarka sa kanya. She didn't clap back. She didn't fight back. She stood with grace. That's real power. At sa puso ni Jasmine, iyon ang totoo. Wala siyang kailangang ipagmayabang. Ang mundo na mismo nagsalita para sa kanya. Isang linggo matapos ang viral video at kontrobersyang bumalot sa medical summit, tahimik pa rin ang kilos ni Jasmine. Sa ospital, balik siya sa kanyang desk. Nag-ayos ng schedule. Tumutulong sa mga patients, families, at nakikitungo sa mga doctors. Pero ngayon may kakaibang tingin na sa kanya ang lahat. Hindi na siya canteen girl. Hindi na siya trainee lang. Sa bawat pagtapik sa balikat niya, sa bawat Ma'am Jasmine na may ngiting may galang, alam niya nagbago na ang tingin ng mundo sa kanya. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay dumating sa anyo ng isang pulang sobre. Miss Jasmine, sabi ng secretary ni Dr. Lau habang inaabot ito. Pinapatawag po niya kayo sa main conference room. Confidential meeting daw po. Kinabahan siya. Inayos ang buhok, inayos ang collar ng blouse, tsaka marahang kumatok at pumasok. Sa loob ay naroon si Dr. Lau, kalmado ngunit seryoso ang mukha. May mga dokumentong nakalatag sa mesa. Jasmine, salamat sa pagpunta. Ani Dr. Lau. Umupo ka. Umupo siya. Nag-aalangan. Sir, may problema po ba? Tanong niya. Umiling si Dr. Lau. Wala, pero may mahalaga akong mungkahe. Kinuha ni Dr. Lau ang isang dokumento at inilagay sa harapan ni Jasmine. Proposal for Executive Assistant, Office of the Medical Director. Nanlaki ang mga mata niya. Po? Jasmine, matagal ko nang napapansin sa ospital. Hindi lang dahil sa insidente. Mula't simula nakikita ng board kung gaano kang kasipag, kalmado sa pressure, at magalang sa lahat. Ang ginawa mo sa anak ko, yun na lang ang kumpirmasyon. Hindi agad nakapagsalita si Jasmine. Hawak niya ang papel. Nanginginig ang kamay. Gusto ka namin gawing permanent executive assistant to the medical director. Competitive ang sweldo, full benefits, at higit sa lahat, may kalakip na sponsorship. Sponsorship? Bulong niya. Tumango si Dr. Lau at muling inilapag ang isa pang dokumento. Singapore General Hospital Medical Administration Certification Program. Fully sponsored. Tuition, board and lodging, at stipend. 6 months lang. Pagbalik mo, pwede ka nang mag-lead ng sariling admin department. Parang naubusan ng hangin si Jasmine. Hindi siya makapaniwala. Ang dating araw-araw na kasama ang karito ng taho, ngayon ay inaalok ng pag-aaral sa ibang bansa. Sir, hindi po ba masyado naman na to? Baka po may iba pang mas deserving. Jasmine, sagot ni Dr. Lau. You gave everything for someone else's dream before. This time, hayaan mong kami magbukas ng pinto para sa'yo. Napatakip ng bibig si Jasmine. Tahimik na bumagsak ang luha sa mata niya, pero agad niyang pinunasan. Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat. Hindi mo kailangang magpasalamat, ani Dr. Lau. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin at magsimula para sa sarili mo. Makalipas ang ilang araw, inilabas sa ospital ang opisyal na memorandum. Si Jasmine de la Cruz ay tinalaga bilang executive assistant to the medical director. May simpleng permahan sa harap ng board. Marami ang dumalo. At sa unang pagkakataon, si Jasmine ay hindi na nasa gilid ng bulwagan.
kundi nasa gitna. May ilang naiiyak sa tuwa. Kabilang na ang dati niyang co-staff sa cafeteria ni si Ate Lita. Alam ko, Jazz, balang araw aakyat ka rin. Ngayon napatunayan ko na. Nang makabalik siya sa dormitory, sinalubong siya ni Aling Bebang sa video call. Hawak nito ang lumang apron ni Jasmine. Abay-aba, CEO na yata itong alaga ko. Umiyak si Jasmine, tumatawa. Nay, hindi po ako CEO, assistant lang po. Ay nako, lang. Jasmine, kahit maging sekretarya ka pa ng barbero, kung may dangal at may puso ka, ikaw pa rin ang panalo. Sa unang araw niya bilang executive assistant, nilagdaan niya ang ilang papeles. Sinamahan si Dr. Lau sa ilang site inspection at inalalaya ng mga bagong intern sa orientation. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa titulong hawak niya, kundi sa pagtingin niya sa sarili. Hindi na siya umiwas ng tingin. Hindi na siya humihingi ng puwang. Siya na mismo ang nagbibigay ng direksyon. Minsan, habang naglalakad siya sa hallway, may napansin siyang lalaking tahimik sa may elevator. Si Ralph. Hindi ito lumapit. Hindi ito nagsalita. Ngunit sa tingin nito, halatang bigat. Napakaraming gustong sabihin, pero walang karapatang bitawan. Si Jasmine ngumiti lang ng bahagya at tumuloy na sa kanyang opisina. Ngayon, hindi na siyang babaeng umaasa. Siya na ang taong pinagtitiwalaan. Siya na ang taong may kinabukasan. At sa bawat hakbang niya, dala niya ang pangalan hindi bilang taho vendor, kundi bilang Jasmine de la Cruz. Leader, inspirasyon, at patunay na ang dangal ay hindi nasusukat sa pinanggalingan, kundi sa paninindigan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nababaon sa dilim si Ralph. Hindi na siya pinapasok sa ospital. Tinanggal ang access card niya sa staff lounge. Nang subukan niyang bumisita sa pasyente, hinarang siya ng security. Sorry po, Dr. Mendez. May standing order po ang board. Temporarily revoked ang inyong privileges habang ongoing ang ethics investigation. Naupo siya sa bench ng lobby. Pakiramdam niya ay nilaman siya ng sarili niyang anino. Kasunod ng insidenteng pambabastos kay Jasmine sa medical conference. At lalo na nang mag-viral ang video kung saan siya mismo ang tumatawa at nangungutya. Sunod-sunod ang mga pangyayari. Lumabas ang press release ng ospital. We don't tolerate discriminatory, unethical, or degrading behavior among our professionals. A formal review is ongoing. Sa bahay naman ni Clarice, isa na namang bangungot ang sumalubong sa kanya. Ralph, ano pa tong gulo mo? Sigaw ni Dr. Clarice. Pati ako nadadamay. Ang dati ko galit na galit. Baka mawala pa yung pondo ng research ko dahil sa'yo. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko alam na gano'n ang mangyayari. Hindi mo alam? Tumawa si Clarice na may halong panlilibak. Hindi mo alam. Sino bang tumawa at nagsabi ng once a taho vendor, always a taho vendor? Sa harap ng mga journalist. Ako? Hindi. Ikaw. Tumahimik si Ralph. Tila pinagsarahan siya ng mundo. Pagkalipas ng isang linggo, ipinatawag siya ng Medical Board of Ethics. Ang verdict? License revoked. Indefinite suspension. Walang laban, walang apela. Sa isang sulok ng barong-barong na apartment na nilipatan nila ni Clarice pansamantala, hawak niya ang lumang med school ID. Larawan niya noong estudyante pa siya. Bitbit ang pangarap. Pero ngayon, wala na. Nag-empake si Clarice kinabukasan. Pupunta ako sa tito ko sa Tagaytay. Baka makahanap ako ng bagong sponsor. Sama ako, Ralph. Putol ni Clarice habang nakasabit ang designer bag sa balikat. We're done. Ginamit lang kita. Ginawa kitang stepping stone. Ang totoo niya, never naman kitang minahal. You were just convenient. Tumalikod ito at hindi na lumingon. Naiwan siyang mag-isa. Sa pagitan ng mga basyo ng instant noodles, nanlilimahid na damit, at patay na electric fan, nagmulat si Ralph sa katotohanan. Wala na siyang Ralph na dating kilala niya. Habang nalulugmok sa kabilang banda naman ng mundo ng medisina, si Jasmine ay tuloy-tuloy sa paglago.
Sa isang online forum, trending ang larawan niya habang nagbibigay ng seminar sa mga bagong admin officers. May caption pa, "From street vendor to executive, Jasmine De La Cruz is changing the face of hospital leadership." Naiyak si Ralph habang pinapanood ito sa cellphone. Dati, siyang nangarap. Dati, siyang sinusuportahan. Ngayon, siyang iniwan ng sariling ambisyon. Gabi-gabi siyang hindi makatulog. Pinanood niya ulit ang graduation nila. Naroon si Jasmine. Nakatayo sa dulo ng gym. Bit-bit ang regalong hindi man lang niya tinanggap. Grabe ako. Grabe pala ako. Bulong niya. Isang araw, tinangka niyang bumalik sa lumang campus. Baka sakaling may makausap. Makahingi ng second chance. Ngunit sa halip, mga balikat na umiiwas, mga gwardyang pumapagitna, at mga kilay na nagtataas ang sumalubong sa kanya. "Pasensya na, Dr. Mendez. We no longer recognize your association with the institution." Sa pag-uwi, tinignan niya ang cellphone. Isang text ang natanggap mula sa dati niyang nanay-nanayan na nurse. "Sayang ka, iho. Pero baka ito na ang simula ng bagong ikaw. Ibalik mo ang Ralph na minahal ni Jasmine. Hindi pa naman huli ang lahat." Tumulo ang luha niya. Sa unang pagkakataon, inamin niya sa sarili. Hindi si Jasmine ang nawalan. Siya. Sa dilim ng gabi, habang tahimik ang lungsod, naglakad si Ralph sa ilalim ng poste ng ilaw. Nakita niya ang isang batang babae na nagbenta ng taho. Kaparehong-kapareho ni Jasmine noon. Naglabas siya ng barya at bumili. Manang, pwede po bang padagdagan ng arnibal?" Ngumiti ang bata. "Siyempre po, sir. Para sa'yo. Extra special." Napangiti si Ralph, napaluha. At doon niya naramdaman ang bigat ng lahat ng maling desisyong ginawa niya. Gumuho ang mundo niya. Nananatiling buhay ang isang bagay, ang pagsisisi. At sa puso niyang wasak, isang tanong ang paulit-ulit na gumugulo. Paano kung hindi ko siya iniwan? Maagang gumising si Jasmine sa araw na iyon. Suot niya ang simpleng white blouse at beige slacks. Walang makeup, walang heels. Mula sa malawak na opisina kung saan siya karaniwang abala sa mga meeting at calls, ngayon ay isang tahimik na pagbabalik tanaw ang kanyang misyon. Bitbit ang thermos ng taho, sakay siya ng jeep patungong lumang barangay kung saan siya dating naglalako. Sa bawat kanto, bumabalik ang mga alaala. Ang pagod, pawis at hirap. Ngunit puno rin ng pagmamahal. Pagbaba niya sa terminal, sinalubong siya ng mga batang nanlilimahid pero masigla. "Ate Jasmine!" Sigaw ng isa. "Ang ganda mo na ngayon!" Napatawa siya at yumuko. "Mas masaya ako makita kayong masigla." Lumakad siya patungo sa dati niyang pwesto sa gilid ng palengke. Nandoon pa rin ang lumang puno kung saan siya madalas sumilong. Napansin niya ang isang matandang lalaki na naglalako ngayon ng taho. "Ako na po ngayon ang gumagamit ng pwesto ninyo, iha." Magalang na sabi ng matanda. Ngumiti si Jasmine. "Wala pong problema, dyan din po ako nagsimula." Habang nakaupo sa bangketa, nilabas niya ang thermos na may lamang taho na siya mismo ang nagluto. Nais niyang balikan hindi lamang ang lugar, kundi ang damdamin, ang pusong nagsika para sa pangarap ng ibang tao. May lumapit na batang babae. "Ate, pwede po bang bumili?" "Libre para sa'yo," sagot ni Jasmine. Sabay abot ng mainit na taho. Habang pinagmamasdan ang paligid, ramdam niyang buo na siya. Hindi dahil sa mga parangal, hindi dahil sa ranggo, kundi dahil sa kapayapaang nararamdaman niya sa puso. Biglang may lumapit na grupo ng mga doctor volunteers. Isang lalaking madalang medical kit at nakangiting palapit. "Excuse me po, kayo po ba si Miss Jasmine De La Cruz?" Tanong ng lalaki. Opo, ako nga po. Kayo po si?" "Dr. Enzo Ramirez po. Surgeon ako sa outreach team." "Ikaw pala si Jasmine, ang CEO na taho vendor ng past?" Napailing si Jasmine, natatawa. Mukhang viral na nga talaga yung kwento ko ah. "Alam mo," wika ni Dr. Enzo habang nakatitig sa kanya, "hindi ko tiningnan ang post dahil sa drama. Tiningnan ko dahil sa respeto.
Hindi biro ang pinagdaanan mo, ha? At ang pinili mong bumalik dito? That's rare. Tumahimik si Jasmine sandali, tsaka ngumiti. Ang ugat ko kasi nandito, hindi pwedeng maging matatag ang puno kung kinakahiya ang pinagmulan. Sa buong araw, magkasama silang tumulong sa medical mission. Nakita ni Jasmine kung paano si Dr. Enzo ay marunong makinig sa matatanda, marunong magpatawa sa bata, at walang ere sa katawan. Simple lang, pero may lalim ang kanyang tingin. Sa huling bahagi ng araw, habang naguhugas ng kamay si Jasmine sa drum ng tubig, lumapit si Enzo na may hawak na platitong may pandesal. Kumain ka na muna, baka hindi ka pa nag-aalmusal. Salamat. Buti na lang hindi ka katulad ng ibang doktor na kailangan laging may conference room bago ko mausap ng tao. Tao rin naman ako. At ikaw, hindi lang babae na dati nagbebenta ng taho. Isa kang inspirasyon. Nagtama ang kanilang mga mata at sa unang pagkakataon matapos ang lahat, muling kinilig si Jasmine. Hindi dahil sa papuri kundi sa respeto. Habang lumulubog ang araw, sabay silang naglakad pa uwi sa terminal. Dr. Enzo? Enzo na lang. Pagputol niya sabay ngiti. Enzo, salamat sa pakikitungo mo sa akin ng normal. Akala ko noon kailangan kong magbihis, magsalita ng Ingles at magkunwaring matalino para matanggap. Pero ikaw, kahit alam mong tagataho lang ako noon, hindi ko nakita yon bilang kahinaan. Nakita ko yon bilang lakas. Kasi hindi lahat ng tao marunong magsakripisyo. Pagdating nila sa terminal, nagpaalam si Enzo. Bukas, may mission kami sa Sitio Santolan. Sasama ka ba ulit? Kung may taho akong baon, oo naman. Sagot ni Jasmine sabay tawa. Sa jeep pa uwi, mag-isa na si Jasmine, pero hindi na siya malungkot. Sa loob-loob niya, hindi niya kailanman ikinakahiya ang sarili. Dahil sa kabila ng lahat, sa bawat sabaw ng taho, sa bawat sigaw ng taho, doon siya nabuo bilang taong may puso. At ngayon, natagpuan niya ang bagong simula. Hindi dahil nakalimot siya, kundi dahil natutong lumingon sa pinanggalingan. Masungit ang langit ng umagang yon. Madilim ang ulap. Tila may babalang ibinubulong ang panahon. Sa isang makipot na kalsada sa Quezon City, mabilis ang takbo ng motorsiklo ni Ralph. Magulo ang isip, walang direksyon. Simula nang talikuran siya ng mga magulang ni Dr. Clarice at tanggihan ng tulong, nagsimula ng gumuho ang mundo niya. Magpatuloy siya sa pagmamaneho kahit malakas na ang ulan. Sa isang korbada, nabangga siya ng truck na sumasalubong. Tumilapon siya. Duguan, walang malay. Sa ER sa pampublikong ospital, sinugod si Ralph ng isang concerned citizen. Walang ID, walang wallet, at walang kamag-anak na dumating. Sa logbook ng pasyente, unknown male motorcycle accident, estimated age, late 20s. Nang makilala siya ng isang nursing aide, agad itong nag-report sa admin. Si Sir Ralph Salvador po yan. Dati pong intern dito pero matagal nang wala. Nang malaman ito ng HR, isinulat nila ang buong gastos sa medical billing. Lumobo agad sa 120,000 ang initial cost, CT scan, emergency surgery, ICU room. Pero wala ni isang tumugon sa billing notice. Wala si Clarice, wala rin ang kanyang mga dating koneksyon. Sa kabilang banda, si Jasmine ay nasa opisina. Abala sa pag-aasikaso ng mga donasyon para sa bagong outreach program nila sa probinsya nang may lumapit na admin officer. Ma'am, may natanggap po tayong case sa Anonymous Aid Fund na ikaw po ang nagtatag. Kilala niyo po ba si Ralph Salvador? Natahimik si Jasmine. Bakit? Nasa ICU po siya ngayon, wala pong pambayad. May clearance na po sa surgery pero hindi matuloy-tuloy dahil kulang ang down payment. Hindi na siya nagsalita. Pumasok siya sa private office at tahimik na binuksan ang laptop. Tumawag siya sa accounting at sinabing ilipat ang pondo mula sa Anonymous Aid Trust papunta sa account ni Ralph. Sabihin ninyo may nag-donate na ng isang anonymous benefactor. Huwag yung babanggitin ang pangalan ko. Malinaw? Opo, ma'am.
3 araw ang lumipas. Matagumpay na naisagawa ang operasyon ni Ralph. Nagising siyang may benda sa ulo at naka-oxygen. Malabo pa ang paningin. Anong nangyari? Mahina niyang tanong. Lumapit ang nurse. Sir, nabangga po kayo. Buti na lang po may nag-sponsor sa medical bills ninyo. Sino? Hindi po namin alam, sir. Confidential po pero tinawagan po namin lahat ng kilala ninyo. Wala pong sumagot. Pero may nagpadala po ng buong bayad. Sabi pa raw sa mga nangangailangan daw po. Hindi na kumibo si Ralph. Tumingin lang siya sa kisame. Tahimik ang luha. Makalipas ang 1 linggo sa discharge area ng ospital, may lumapit na dating staff na kilala si Jasmine. Sir Ralph, nakita ko sa accounting log yung nagbabayad sa bill ninyo. May pangalan ng foundation ni Miss Jasmine de la Cruz. Natigilan si Ralph. Parang biglang lumamig ang paligid. Si Jasmine? Opo, siya po ang tumulong. Hindi siya makapagsalita. Ang babaeng iniwan niya, inalipusta, sinaktan. Siya pa ang nagligtas sa kanya sa kamatayan. Sa labas ng ospital habang bitbit ang discharge paper, naglakad siya sa gitna ng traffic. Basang-basa ng ulan ang paligid. At sa gitna ng kalsada, nakita niya ang isang pamilyar na mukha, si Jasmine. Nakapayong palabas ang car service. May dalang mga relief kits. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Jasmine. Garal-gal ang tinig ni Ralph. Hindi kumibo si Jasmine, pero hindi rin siya umiwas. Salamat. Ani Ralph na nanginginig ang boses. Salamat sa lahat. Sa lahat ng hindi ko na-appreciate noon. Sa sakripisyo mo. Patawad. Lumapit siya at nangingilid ang luha. Hindi mo dapat ginawa ang lahat ng yon para sa akin. Hindi ko yon deserve. Huminga ng malalim si Jasmine. Ralph, tapos na yon. Tapos na pero hindi ko malilimutan. Hindi ko matatawaran ang ginawa mong kabutihan sa kabila ng lahat ng kasalanan ginawa ko sa'yo. Tahimik si Jasmine, pero ang tingin niya ay may pag-uunawa. Hindi ko ginawa yun para makaganti. Ginawa ko yun dahil ayoko nang may mamatay na hindi alam kung kaano siyang minahal, kahit minsan. At doon, humagulhol si Ralph sa harap ng daan. Walang pakialam kung may makakita. Umiiyak hindi lang sa sakit ng katawan, kundi sa sakit ng konsensya. Sa harap niya, hindi na si Jasmine ang dating naglalako ng taho. Isa na siyang reyna, ng tapang, ng pagpapatawad, ng dignidad. Isang malamig ngunit maliwanag na umaga ang sumalubong sa lungsod. Sa harap ng bagong tayong gusali sa Quezon City, nagsimula ng magtipon ng media, hospital staff, at ilang piling VIP guests. May mga banner na nakasabit. Welcome to De La Cruz Lao Charity Medical Center. Lahat ay abala. May nakasuot ng white coat, may mga nakaitim na business suits, at ang karamihan ay mga dating pasyente at ordinaryong mamamayan na natulungan ng outreach program ni na Dr. Lau at Jasmine. Sa gitna ng crowd, nakatayo si Dr. Enzo. Isang masayahing surgeon, kasama ang kanyang ina at nakababatang kapatid. Ang ganda ng pagkakagawa, bulong ni Enzo. Para talaga sa masa. Sa likod ng stage, nakasuot ng puting barong ang dalagang may dalang gunting para sa ribbon cutting. Siya ay si Jasmine de la Cruz, dating tindera ng taho sa kanto. Ngayon, isa ng hospital CEO at tagapagtatag ng pinakamalaking community-based health initiative sa bansa. Lumapit sa kanya si Dr. Lau. Handa ka na ba, Iha? Ngumiti si Jasmine. Matagal na po akong handa, Doc. Ngayong araw na to, hindi lang ito pasilidad na nagpapagaling ng katawan. Isa itong simbolo ng tagumpay ng mga dating nilibak, ng mga dating hinusgahan. Tumango si Jasmine. Bahagyang nangilid ang luha. Nang simula ng programa, umakyat si Jasmine sa entablado. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Noong una ako ay pinagtawanan. Tinawag na hindi bagay sa mundo ng ospital. Pero ang sakit ng kahapon ang nagturo sa akin na tumayo.
mangarap, at bumalik bilang ako. Hindi para gumante kundi para magbigay. Palakpakan. Ilang nurse ang tahimik na umiiyak sa gilid. Andito tayo ngayon hindi dahil sa yaman o koneksyon, kundi dahil sa malasakit. Sa ospital na ito, walang mahirap o mayaman. Lahat, pantay. Tumayo si Dr. Lau at niyakap si Jasmine. Kasabay nito, pinutol niya ang ribbon, hudyat ng pagbubukas ng bagong yugto. Habang pumapasok ang mga tao sa loob ng ospital, sa kabilang kalsada may isang lalaki na tahimik na nakamasid. Si Ralph. Payat na siya, tila tuluyan nang nawala ang dating kumpiyansa. Suot ang lumang polo at faded jeans, walang gustong makipag-usap sa kanya. Wala na ang dating koneksyon, dating titulo. Naglakad siya papalayo nang makita ang isang batang babae na may hawak na tahokap. Bumungad ang vendor sa tabi ng kalsada. Gusto mo? Ngumiti si Ralph at umiling. Kumain na ako. Pero hindi taho ang nasa isip niya kundi ang alaala ng isang dalagang may hawak ding balde. May sigaw na puno ng pag-asa. Taho! Mainit-init pa! Sa loob ng conference hall ng ospital, lumapit si Dr. Enzo kay Jasmine. Hindi ako magsasawang sabihin to. Proud ako sa'yo. Napangiti si Jasmine. Hindi ko to mararating kung hindi ako dumaan sa lahat ng sakit at hirap. At buti na lang, dumaan ka rin sa akin. Biro ni Enzo. At buti na lang, hindi kita pinagsarahan ng pinto. Nagtawanan sila. Pumasok ang media team. Ma'am Jasmine, pa-picture po. Isa pong inspirasyon ng kwento ninyo. Tumango siya, humarap sa camera. Pero bago iyon, napatingin siya sa labas ng malaking bintana. Sa kalayuan, nakita niya ang likod ng isang lalaking papalayo. Si Ralph. Wala nang galit sa puso ni Jasmine. Ang dating sakit ay pinalitan ng kapayapaan. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ay marunong umunawa. Sa opisina niyang may karatolang, CEO Jasmine de la Cruz. May naka-frame na litrato sa kanyang mesa. Isang lumang kuha ng batang Jasmine na may hawak na balde ng taho. Hindi ko ikakahiya ang pinagmulan ko. Bulong niya sa sarili. Lumapit si Enzo na may dalang tsaa. Queen ng taho, CEO na ngayon. Ano kaya susunod? Ngumiti si Jasmine. Hindi ko alam. Basta kung saan ako dadali ng puso ko, dun ako. At habang unti-unting nililigawan ni Enzo ang puso ni Jasmine, lumalawak naman ang kanyang misyon. Naglunsad sila ng isang scholarship para sa mga vendors, libreng gamutan sa mga probinsya at women's empowerment training. Si Jasmine mula sa kalsada, ngayon ay nasa boardroom. Dating walang pambili ng libro, ngayon gumagawa ng sariling batas sa ospital. Dating minamaliit, ngayon pinapalakpakan. Dating iniwan, ngayon minamahal. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.